Hey mga hops, kilala nyo ba itong 6'6 hanggang 6'7 na shooting guard o small forward na si Topper Molina na ngayon ay naglalaro para sa Abra Weavers sa MPBL? Ito yung player na napapabalitang gustong makuha ng San Miguel Beermen para maidagdag sa kanilang lineup. Yes mga ka-hops, malakas na player ito. Kung hindi nyo pa siya gaanong kilala, isa itong Phil-M talent na may experience na rin sa paglalaro sa ibang bansa at dumaan din sa college basketball dito sa Pilipinas. Ang interesting pa dito mga ka-hops, dahil naglalaro siya ngayon sa MPBL, technically pwede na siyang makuha ng PBA team kahit hindi na dumaan sa PBA draft. Alam naman natin na kapag naglaro ka na sa MPBL, considered ka na ring professional player, kaya pwede ka nang i-offeran ng kontrata ng mga PBA teams. At ayon sa mga usap-usapan, isa nga sa mga teams na interesado ay ang San Miguel Beermen. Ngayon mga ka-hops, isipin nyo ito, kaka-champion lang ng San Miguel, tama ba? Pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na sila sa pagpapalakas ng lineup. Sa totoo lang, mas lalo pa nga silang nagiging aggressive ngayon. Ang target nila hindi lang basta makabalik sa finals kundi magtuloy-tuloy hanggang Grand Slam run ngayong Commissioner's Cup 2026. At dito papasok ang pangalan ni Topper Molina, mga ka-hops. Kung pag-uusapan ng skill set, hindi basta-basta itong batang ito. Sa height na 6'6 to 6'7, pwede siyang maglaro bilang small forward, power forward, at minsan kahit shooting guard. Ang maganda pa, hindi lang siya basta matangkad, kumpleto ang laro. Maganda ang bitaw niya sa tres, malakas siyang mag-drive papasok. Maganda ang depensa, at higit sa lahat, napaka-athletic ng galaw niya sa court. Hindi naman natin siya ini-hype ng sobra mga ka-hops, pero kung mapapanood nyo ang highlights niya sa Abra Weavers, makikita nyo talaga na full package forward ang laruan niya, kayang mag-score, kayang magdala ng bola, kayang magdepensa sa malalaking players. Sa totoo lang, parang may point guard instincts pa nga ang galaw niya sa court kahit na forward ang position niya, kaya kung sakaling makuha siya ng San Miguel, jackpot talaga yon para sa Beermen. Isipin nyo rin mga ka-hops, may mga power forwards na ngayon ang SMB tulad ni Rodney Brongal, solid player din yon, pero kung ikukumpara mo sa skill set ni Topper Molina, ibang klase talaga ang versatility ng batang ito. Ito yung klase ng forward na kayang gumawa ng sariling scoring opportunity at kayang tumulong sa parehong opensa at depensa. At malaking factor din ito ngayon dahil papasok tayo sa Commissioner's Cup kung saan nagsisimula na ring maglabasan ng mga pangalan ng mga imports ng bawat team. Alam naman natin, karamihan sa kanila ay malalaki at malalakas. Kaya kung may local player ka na 6'7 na forward na may skill set at depensa, malaking tulong iyon para makapigil sa mga imports. Bukod pa doon, bata pa si Topper Molina, Phil-M pa, may international exposure pa, kaya hindi malabo na sa mga susunod na taon, maaari rin siyang maging prospect para sa Gilas Pilipinas kung patuloy ang development niya, at kung mapupunta siya sa San Miguel system, lalo pa itong mahahasa. Ngayon, may mga balita rin na posibleng mag-trade o magbawas ng players ang SMB para makakuha ng bagong talent, pero sa totoo lang, medyo risky din yon dahil kaka-champion lang nila, sayang ang chemistry ng team kung basta-basta maglalagas. Kaya kung may paraan para makuha si Topper Molina nang hindi kailangan mag-trade ng core players, halimbawa ilagay muna siya sa reserve list at i-activate kapag kailangan, mas magiging smart move yon para sa San Miguel. At kung sakali mang mangyari yon mga ka-hops, talagang malaking dagdag firepower yon sa kanilang lineup. Pero ngayon, lipat naman tayo sa isa pang mainit na balita sa mundo ng basketball. Mga ka-hops, may isang 7-footer na biglang naging usap-usapan at ang pangalan niya ay Mo Bamba. Yes, mga ka-hops, ang dating NBA center na naglaro para sa mga teams tulad ng Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, LA Clippers, New Orleans Pelicans, at Toronto Raptors. At ngayong 2026, bigla siyang napunta sa Salt Lake City Stars sa NBA J-League. Ibig sabihin nito mga ka-hops, technically available na siyang makuha ng ibang leagues kung may mag-aalok ng magandang kontrata. At ayon sa ilang reports at rumors, may mga nagsasabing pwedeng maging target import ng Barangay Ginebra San Miguel si Mo Bamba. Alam naman natin na nakalista na naman si Justin Brownlee bilang import ng Ginebra para sa Commissioner's Cup. Walang duda, legend na si JB sa franchise, marami na siyang championships na naibigay sa team. Pero kung iisipin mo mga ka-hops, hindi ba parang paulit-ulit na rin laging JB ang import ng Ginebra? At ngayon, habang tumatagal, nagkakaedad na rin si Brownlee, si JB ay nasa mid-30s na, habang si Mo Bamba ay 27 years old pa lang. Bukod pa doon, isipin nyo ang height difference, si Brownlee nasa 6'6 o 6'7, si Mo Bamba, 7-footer. Sa Commissioner's Cup kung saan wala ng height limit ang imports, malaking advantage kung makakakuha ka ng ganitong klaseng player. Si Mo Bamba ay kilala sa rim protection, shot blocking, rebounding, inside scoring, at may outside shooting din. Dagdag pa dyan ang kanyang NBA level conditioning at experience. Kung ilalagay mo siya sa PBA, malaking tulong yon lalo na sa ilalim.
At alam naman natin kung saan madalas nahihirapan ng Hinebra, sa center position, kapag malalaki ang imports ng kalaban, madalas napapagod si Japet Aguilar sa depensa, kaya kung may 7-footer na import tulad ni Mo Bamba, malaking tulong yon hindi lang sa depensa kundi pati sa opensa ng Hinebra. Hindi naman natin minamaliit si Justin Brownlee mga ka-hopes, malaki ang respeto natin sa kanya dahil isa siya sa pinakamagaling na import sa kasaysayan ng PBA. Pero minsan kailangan din ng team na sumubok ng bagong formula. Halimbawa, gamitin si Brownlee sa Governor's Cup kung saan bagay talaga ang kanyang playing style. Pero sa Commissioner's Cup, subukan naman ng isang dominant big man tulad ni Mo Bamba. Baka yun na ang maging sagot sa problema ng Hinebra kapag nakakalaban nila ang mga teams na may malalaking imports. Kaya ngayon mga ka-hopes, kayo naman ang tatanungin ko. Sa tingin nyo ba magandang idea na kunin ng San Miguel si Topper Molina? At subukan ng Hinebra si Mo Bamba bilang bagong import? Comment nyo lang mga ka-hopes ang inyong mga opinion dahil gusto kong mabasa ang mga pananaw ninyo tungkol dito. Maraming salamat sa panonood mga ka-hopes, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang basketball updates, trade rumors, at kwentuhang hoops. This is Ray's Hoops Universe.